Grabe ang nangyari sa akin ngayong araw na 'to, gabi. Maliligo ako. Nasa loob na ako ng shower room. As in, tinitimpla ko na lang yung init ng tubig sa shower. Totally ready nang maligo. Alam niyo na, wala nang saplot. Bigla na lang sa taas ko may malakas na pagsabog. Boom! Tapos biglang ang kapal ng usok. Tapos tubig sa baba. Takbo ako, labas ako doon sa shower room. Nadulas ako, 2 beses ako nabagsak. Ang sakit, napatama ang siko ko, ang sakit. Tapos yung aking, alam niyo yung dulo ng yung puwit, aray, masakit. Tapos yung takbo ako sa kapitbahay namin, ayan no, takbo ako dyan, labas ako dyan. Hindi pala, nung una muna takbo ako sa kwarto ko. Kasi magbibihis kasi walang suot, maliligo eh. Hindi ko malaman kung anong isusuot ko nung wala ako sa sarili. Ang nahagilap ko dito, yung nakahang dito na aking winter jacket na mahaba. Ito, suot ko ngayon na yan. Yan, black. Ito, yan. Itong black na to. As in, wala yan lang ang suot ko. Takbo ko sa kapitbahay. Kinalampag ko talaga sila at ninervyos ako. Ay, mabuti na lang naroon sila kasi alam nyo yung takot ninyo. Yung ninervyos ka, may lumalabas na makapal na usok, puti. Tapos parang may shower kasi yung nanggagaling na tubig sa boiler, ang lakas. As in, bumaha dito. Ayan, hanggang ngayon, meron pa tinulungan ako ng anak ng kapitbahay ko. Saka tinawagan ko yung aking kaibigan na maglimas ng tubig, kaya ayan na lang. Ayan. Takot pa naman ako pagka sa kuryente na. Nalalambot tuloy ako ngayon. Ayan o, may tubig pa o. Ayan. At ang masama pa nito, hindi pa ako nakakaligo. Makikiligo ako ngayon sa kapitbahay. Ngayon, bakit ko to sinasabi sa inyo, sinishare? Kasi paalaala, yung may mga boiler. Pag luma na ang boiler, maging alerto. Dapat palaging ipacheck sa electrician. Kasi naka-off naman yung switch. Wag na wag maliligo pati na naka-on ang switch ng boiler. Dapat naka-off. Buti na nga lang naka-off yung switch ng boiler. Kasi kung yun ay naka-on, ay delikado ako yung buhos ng tubig, may kuryente yung kasama. So naka-off yung boiler. Pero ang takot ko pa rin kasi yung bigla, boom, boom. Tapos ayan na, bigla makapalausok, aray. Hanggang ngayon masakit pa tong siko ko na napadakdak. At ako'y nalalambot pa rin. Bahang-baha ito kanina hanggang labas. O ngayon, medyo wala-wala ng tubig. Tapos ako, masakit. At least, itong siko lang at saka yung medyo, yung puwit lang talaga. Mabuti na lang, hindi yung balakang ko ang napahampas. Ay delikado yung pagkaganitong, alam nyo na, young ones na. Kaya, ingat-ingat tayo ha. Ingat-ingat kayo. Lalo na yung mga young ones. Once young. Yun yung young ones. Kasama na ako doon. Ingat-ingat. Ay, nako. Mas maganda pang hindi ako naligo. Hindi nagbalak maligo. Hindi pa rin naman ako natutuloy maligo. Maya-maya makikiligo ako doon sa aking neighbor. Kasi inoff muna ang main valve ng tubig dahil hindi matitigil ang pagtulo ng tubig, babaha ng baba. Kaya inoff ko lang ngayon ako ditong tubig. Bukas daw ng umaga, 8 o'clock ng umaga, tawagan ko yung caretaker at aayusin niya to. Grabe. Maya-maya makikiligo ako sa aking kapitbahay. Inire-ready lang niya ang tubig, iniinit nila. What I mean is, inopen muna nila ang boiler. Ay, Nervyos ko talaga. Sa lahat ng
may phobia ako ay ang mga gamit sa kuryente. Sa multo, hindi ako takot. Pero sa mga ganyan ay, umalis na yung kaibigan ko kasi may alaga din siya. Malapit nga lang siya dito sa akin. Kaya natulungan niya akong maglimas ng tubig. Pero kailangan niya nang bumalik doon sa kanyang alaga kaya umalis na. Kaya ayan, makikishower muna ako dito sa aking kapitbahay. Kasi hindi na pwedeng nagsisimula na akong maligo. Bigla na lang. Yan nga, kaya makikiligo muna ako sa kapitbahay. Ayun lang naman ang kapitbahay ko. Ayan. Kakatok muna ako. Papa ko muna to dito sa hatan. Kakatok muna ako. Ay, nakapaligo na ako. Ayan na. Nakiligo ako sa aking neighbor. Sa aking mabait na neighbor. Bibigyan pa raw niya ako mamaya na sutanghon. Ay, talaga naman. So, ito. Hanggang ngayon ako ninenervyos pa. Talaga naman. Grabe. Sa lahat pa naman ang kinatatakutan ko yung kuryente. Talaga. Ay. Habang si Sang Joms ay naroon, nakatambay ako yung cellphone ko sa kanya na doon nakatambay. Ay. Ito pa yung mga pinamili ng aking kaibigan na pinapunta ko siya dito. Hindi lang para dalhin niyang pinamili niya para sa akin, kundi para ako tulungan niya maglimas ng tubig. Ba talaga pag may kaibigan ka? Kahit paano, ako yung taong kokonti, iilan-ilan ang kaibigan ko, mabibilang. Maraming kabatian, pero yung kaibigan, iilan lang talaga. Pero maaasahan naman. Yun ang mga tunay na kaibigan. Yung pagkailangan mo ay maaasahan. O yan. Nakiligo ako sa neighbor at sa sobrang nervyos ko pa rin. Ay, may tubig pa yung palanggana nang ako'y pumalik. Di pa tinapon doon. So ngayon wala akong tubig sa gripo. Buti nakakapaglagay naman ako na isang timba. Ang hugas sa plato. Bibigyan daw naman ako ni neighbor. Para tuloy ako natatakot mag-blower ng aking buhok. Kuryente kasi. Nagka-phobia na. Ay, ang siko ko masakit pa. Nabulbog ako. Tingnan natin kung anong itsura ng aking siko. Tingnan natin sa salamin. Ayan. Ayan, ang sakit. May bahagya siyang sugat. Maliit naman pero masakit. Hindi ko alam kung ako magbo-blower ng buhok o wag na. Ayan, basa. Kasi parang hanggang ngayon ay ninenervous pa rin ako sa kuryente. Yung biglang sabog sa aking ulo na boom! Aray. Ayan, binigyan pa ako ng aking neighbor ng version niya ng sotanghon. Masarap siya. Ibang klaseng luto pero masarap. Pampaalis ng nervyos. Paano? Basta tayo palaging mag-iingat, lalo na yung mga kagaya kong young ones. Ingat, ingat palagi, lalo na sa mga bagay na ginagamitan ng kuryente. Paano? Salamat at God bless us all. Salamat na lang at kahit ako'y 2 beses napadulas ay hindi ganoon katindi ang naging pagbagsak ko. Kasi ito't nakakapagtrabaho pa ako. Masakit nga lang yung aking siko. Pasalamat na rin ako. Kaya ingat tayong lahat ha. Ingat palagi. Bye-bye.